Mga kababayan, ito meron po tanong na importanteng alam po ninyo, especially mga barangay officials, no? Kapag ang RA 1223 po ay ma-declare na unconstitutional, anong batas ang iiral? Yan po ang ating pag-uusapan. Okay, mga kababayan, kamusta po kayo? Nagbabalik po tayo, pero bago na tayo magtuloy-tuloy, saglit lang, no? Tapusin po ninyo yung ating video, no? Meron po tayong bagyong uwan, so mag-ingat po ang lahat at mag-pray. Yan ang po ating magagawa. Siyempre, mga barangay official dyan sa inyong mga barangay, dapat, siyempre, kahit meron pong balita, okay, ito tanong, no? Anong batas ang iiral kapag ang Republic Act 12232 ay ma-declare ng Korte Suprema na unconstitutional? Okay, so babalik po tayo patras nito. Sisimplihan lang po natin yung explanation. No? Okay, ang umiiral po na batas ngayon ay Republic Act 12232 na kamakailan lamang noong August 13 ay pinirmahan ng presidente, no? PBBM noong August 13. Yan, at naging ganap na pong batas ito noong September. Ayan po ang umiiral ngayon at nilalaman ng batas na yan, RA 12232 ay ang BSKE ay na-move na sa 2026. Ayan. Ano ang mangyari kapag ito daw po ay ma-declare na unconstitutional? Anong batas daw po ang iiral? Yung iba, ang sabi nila, siyempre ang batas na iiral ay yung RA 11935, which is mali po, no? Mali po yung 11935. Hindi po yun iiral. Kasi nga po itong RA 11935 na naipasa nung year 2022 na isang act din na nagpo-postpone ng BSKE na ituring nga po ng Korte Suprema na unconstitutional noong 2023. So, kapag isang batas po ay na-declare na unconstitutional, automatic ito po ay wala na. Lusaw. No? Hindi na po pwedeng ipatupad. Tunaw na po ang RA 11935. Unconstitutional, hindi po pwedeng maging mandato yan. So, hindi po pwedeng maging iiral na batas ay 11935 kung ang RA 12232 ay maituring din na unconstitutional. So, ito po ang sagot yan. Ang magiging iiral pong batas ay yung batas na umiiral bago ginawa ang RA 11935. Anong batas ito? Ito po yung batas na RA 11462. No, ito pong batas na ito ay pumasa noong December 2019 na ang batas din na itong RA 11462 ay isang act din na nagpo-postpone ng BSKE. So series po yan ang mga batas na nagpo-postpone ng BSKE hanggang sa kasalukuyan. Tatlong batas po ang ating pinag-uusapan dito. No? Ayan, RA 12232, RA 11935, at ang magiging batas kapag unconstitutional din, no, itong batas ngayon, RA 12232, no, ay iiral ay RA 11462. Ayan po ang iiral. No, nilalaman lang din naman ng batas na ito, simplihan lang din naman natin. Sabi diyan ay magkakaroon ng synchronized BSKE every 3 years, no, every 3 years din po. No. Kaya ngayon ang naging ruling, no, nagbaba ng ruling ang Korte Suprema dahil naging unconstitutional ang 11935, no, na humugot sila sa RA 11462. Diba nagkaroon ng BSKE noong 2023 na dapat ay 2022. So naging 2023 dahil sa RA 11935 unconstitutional. Ang ruling ng SC ay magkaroon ng BSKE 2025. Kaya nang inasahan ng lahat kasi yan ang naging ruling ng SC na hinugot sa RA 11462. So bakit hindi nangyari ang BSKE 2025? Kasi nga nagpasa ng RA, naging batas ang itong kasalukuyan na RA 12232 na nakapetisyon din ngayon. No, sa dalawang magkasunod na petisyon ito, naipetisyon ng RA 11935 na unconstitutional na naiurong din naman. At ngayon, RA 12232 na nakapetisyon din na wala pa pong desisyon. Pero ang epekto ay na-move na ang BSKE sa 2026.
So, ano kaya mangyayari kung unconstitutional nga itong RA 12232? Ulitin natin, ang iiral na batas ay RA 11462. So, ano mangyayari dyan? Na-move na ng na-move eh. Diyan pumasok yung ruling ng Korte Suprema. No? Iira lang RA 11462 at ruling ng Korte Suprema. Ano kaya magiging diskarte ng AC dito kung unconstitutional ang 12232 na yan? No? Ayan ang di natin tiyak. Yan po ang inaantay natin. No? So, halimbawa lang na yun na nga, unconstitutional, RA 12232, malulusaw yan. Balik tayo sa RA 11462. No? Halimbawa, 2026 na tayo ngayon, tapos na-declare ng AC na unconstitutional, ayan nga ay kalagitnaan ng taon ng year 2026. Siyempre, ruling ng AC na magtatakda ulit sila kung kailan magkakaroon ng BSKE. So, magiging mas komplikado kung unconstitutional muli eh. So, magiging 2 years na lamang ulit ang pag-upo ng mga magiging incumbent. So, puro premature yan. Katulad ng 11935 na unconstitutional BSKT 2023. No? Kung babalikan natin, komplikado na mga kababayan eh. Diba? Kung iisipin ninyo, BSKE 2026, mapupunan nga yung pagkukulang. No? Napunan yung pagkukulang kasi na-move eh. Kaya lang, umiiral na batas, RA 11462. So parang hindi na naman nasunod yung RA 11462 na yan. Dahil sa mga pagkakamove nito mga batas na ito. No? Kahit unconstitutional yung RA 11935, no, na-move din naman. At itong RA 12232, halimbawa, naging unconstitutional din, na-move din naman. No? So, parang ano nangyari dito sa umiiral na RA 11462 na ito. No? Parang hindi na talaga nasunod, umiiral, pero hindi talagang nasunod. Kaya andun yung ruling ng Korte Suprema. Sabihin natin, bare months, no? Sinabi ng SC, sige mag-BSK tayo ulit, SC ruling ulit. No? Bare months. Ayan. Ano epekto nito? Ano mangyayari sa mga susunod na BSK? Kasi sabi sa RA 11462, no, pumasa ito noong 2019. Yun. Pinopospon din ito yung BSKE na 2020. No? May mga pumasok na mga bagong batas eh. So, nag-skip. Diba? Nalilito kayo dyan. Reviewin nyo lang mabuti. No? Punta kayo dito sa RA 11935 muna. Tsaka nyo alalahanin. No? RA 11935 na unconstitutional. No? Noong 2023. Sinabi ng AC na unconstitutional yan. BSK 2023 unconstitutional. So, ang kasunod dapat 2025. Dapat 2025. So, kung masusunod ang RA 11462, no, 2025, 26, 27, 28. Yan. 28, 29, 30, 31. 31, 32, 33, 34. So, yun yung series ng BSKE dapat kung masusunod ang RA 11462 na hindi na mauurong. So, masusunod, hindi na. Diba? Kaya, sabi ko sa mga previous content, sana itong RA 12232 na ito ay ituring na pong konstitusyon para maging smooth sailing na yung mga BSKE sa susunod. Every 4 years na, hindi kagaya nitong mga previous na mga batas na ginawa. Lahat yan, act po yan para mag-postpone ng nakatakdang mga BSKE. Paulit-ulit po yung series po ng postponement yan eh. Tignan po ninyo. No? Kung medyo nalilito kayo, isipin po ninyo.
kung bakit ginawa yung mga RA na yan. RA 11462, isang act din na pag-postpone. RA 11935, act din na pag-postpone na naging unconstitutional. RA 12232, act din po ng pag-postpone. Ayan ang epekto ngayon. Magkakaroon ng BSKE sa 2026 at inaantay natin yung desisyon ng Korte Suprema. No, andito po tayo sa pinag-uusapan natin kung unconstitutional. Hindi po natin alam kung kailan ang magiging ruling ng AC, kung kailan nila sasabihin, kung kailan magkakaroon ng BSKE sa 2026. No, sinabi ko rin nakaraan kung delay, masyado ng late ang desisyon ng AC at pumatak ng mga bare months na. Sa palagay nyo, magkakaroon ng BSK ng 2026? Wala. Wala po kapag delay masyado ang desisyon nila. Kasi inaatupag ngayon ay BARM. Dapat magka-BARM ng first quarter ng 2026. So epekto pag unconstitutional, mas komplikado mga kababayan. Dahil sa paulit-ulit na mga postpone na yan, mga act na yan, no? RA 11462, RA 11935, RA 12232, RA 11935, unconstitutional pero useless, postpone din, no? I-search po ninyo, alam niyo po yan mga barangay officials, kung ano-ano pong mga act, yung mga lumipas pa, para malaman ninyo yung history, kung ba't kayo nandiyan, on bakit merong mga BSKE na nauurong ng nauurong. Yung ibang incumbent, di alam yan. Di po nila alam yan. Kaya nga mayroon din nagtatanong. Gusto mo, nasa barangay, nagtatanong anong mangyayari. No? Yung tanong na yun, siyempre, nag-research na naman tayo ng konti. Tapos, konting analisa. Diba? So, yan po, ang final na kasagutan dyan. Iiral kapag unconstitutional ang RA 12232 ay RA 11462. Tapos ruling ng Korte Suprema na naman. No? Paulit-ulit. So sana hindi na. Lalo lang komplikado yan. Kaya dumating nga ito, sabi nilang RA 12232 na fixed term ay hindi na dapat maging unconstitutional. Dapat constitution na yan para matapos na yan, tuldok na yan sa mga act, mga ginagawang act na ang layunin ay pag-postpone. No? Itong act RA 12232 ay sabi nila ay mayroong compelling reason kaya ginawa, binago, pinalawig ang termino ng mga barangay officials at hindi pag-postpone. Ayun ang sinasabi. No? Sabi diyan ay term setting na po. Yeah, so nasagot natin yung tanong na kapag anong iiral na batas kapag ang RA 12232 ay unconstitutional. No? Hindi 11935, kundi 11462. Tapos, ruling ng Korte Suprema. Yan po, yung sagot doon mga kabay. So, sana naiintindihan nyo kung hindi nyo masyado naiintindihan. Kasi first time yung narinig to, pinaliwanag ko lang naman, no? Isipin nyo rin. No? Mag-research kayo. Tapos sa kanyo, sa isip. Diba? Ganun lang naman po yan. Okay? So, kung bago ka na dito at nagustuhan mo itong ating content ngayon, pa-share, syempre, comment, tapos subscribe para updated sa mga susunod. Nandito na lang. Maraming salamat. God bless.